Iginiit po ni DILG Secretary Junvic Remulla na wala siyang alam sa kontrobersyal na insidente kung saan umano'y lumabag sa traffic rules ang convoy ng PNP chief sa EDSA busway. Samantala, may matibay naman siyang mensahe para sa lahat ng matataas na opisyal pagdating po sa paggamit ng naturang bus lane. Narito ang balita ni Cresceline Cataro. Minumonitor namin yung radyo. Sir, wala kayong coordination. Dapat tumawag kayo kagad kanina. Sir, ano naman talaga dito na makikita tayo ng sir, oh. Nakikita tayo ng mga sibilyan na hindi, Sino po yan? Sino po yan na PNP? Chief? Alam niya na yan, sir, eh. Sino po? Pakrami kami. Oo nga, pakrami. Alam niya naman na bawal yan dito, sir, eh. Ganito kainit ang naging komprontasyon sa EDSA nang harangin ng mga tauhan ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC ang convoy na sinasabing pagmamayari ni Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbid. Ayon sa video, walang anumang koordinasyon sa SAIC ang nasabing convoy nang dumaan ito sa EDSA busway, particular sa bahagi ng Ortigas Station northbound carousel. Paliwanag ng PNP, kailangang dumalo ng sakay ng convoy sa isang closed-door meeting kaya't napilitan silang gamitin ang EDSA busway. Sa kabilang banda, nilinaw ni DILG Secretary Junvic Remulla na wala siyang alam sa desisyon ng convoy na dumaan sa bus lane. Aminado ang kalihim na bago ang insidente, pinatawag niya si Marbil para pag-usapan ang pagdukot sa isang estudyante sa Taguig City. He was aware of the operations. We were in constant communication. I asked him to appear. So, kung ano naman ang methodology niya para papunta ron, let me make it clear, I did not give instructions to violate any traffic laws to get there. But he was aware of the emergency. Hindi kinumpirma ni Remulla kung si Marbil nga mismo ang sakay ng convoy dahil wala naman daw siya nang mangyari ang insidente. Sa panig na naman ng PNP, hindi rin ito diretsahang inamin o itinagi na si Marbil ang sakay, basta't isang senior officer umano ang nakasakay. Matapos ang ilang minutong tensyon, bumalik ang isang Fortuner at tinikitan, pero napag-alamang iba itong sasakyan mula sa naunang hinarang na convoy. Samantala, may malinaw na babala si Remulla sa lahat ng matataas na opisyal na gumagamit ng EDSA busway. Let me make it clear. Kahit ako, hindi ako gumagamit ng busway. We have a firm agreement with the MMDA that there is a zero tolerance policy. Now, in case of this, kay General Marbil, if that were the case, because I wasn't aware of them until after. Ayon sa DOTR, may malinaw na patakaran kung sino lang ang otorisadong dumaan sa EDSA busway. Kabilang dito ang mga ambulansya, mga truck ng bumbero, ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice ng bansa. Ayon sa isang memorandum sa pagitan ng PNP, DOTR at MMDA, iginit ng PNP na hindi sila dapat kasali sa ganitong mga paglabag kung may litibong dahilan ang paggamit nila ng busway. Samantala, iginiit naman ng dating opisyal ng Malacanang na si Attorney Salvador Panedo na ang pagdalo sa isang aktibidad ay hindi maituturing na emergency. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cresceline Cataro, SMNI News.